Okay, magandang hapon sa lahat. Happy Sabbath sa ating lahat, sa mga makapanood, sa lahat ng kapatiran na nandyan sa live. Happy Sabbath po sa inyo, sa mga kapatid dito sa Cebu, sa Hao. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, baliktad muna tayo position niya, baliktad. So, ang topic nating itatakil ngayon po mga kapatid ay ang continuation sa naging tinalakay natin sa 1 Corinthians chapter 15. So, kagabi po tinapos natin ang ating diskusyon sa verse 33. Okay, so napakahaba po ang chapter na 15, kaya naging napagdesisyonan na hinati ito at ngayon po natin itutuloy. So, yung Leviticus na pag-aaral sa pangunguna ni Brother Alban ay continue po siya sa next Sabbath. So, ngayon po ay sa Korinto muna tayo. Kaya inaano ko po ang lahat na ano po sa iyong isipan yung mga natakil na topic, dahil ang usaping ito sa hapong ito, sa diskusyon natin ay parang mula sa napakaraming natalakay natin ay dito og sa Bisaya pa, sa daghan natong hisgutan nga mga topic, di rin nato matapok. So, natapok din nga hisgutanan ining hapuna. Labi na yun sa topic nga ang pagkabanhaw, dinhi nato mahisgutan. So, di na nato tugayon, sugda nato maigsoon kay medyo taas-taasan ni siya. Okay, so dito sa chapter 15, verse 34 o 35, kaagad bumungad dito sa salaysay ni Apostol Pablo, dahil nga sa mga verses dito sa chapter 15 sa itaas ay kinukumpronta ni Apostol Pablo yung mga chismis na naganap sa Korinto, na kung ating i-analisa ang naging kwento, no, ay mayroong pagdududa ang mga mananampalataya dahil sa may pinapasok roon o may nakapasok roon na katuruan na si Jesus ay hindi nabuhay. Okay? So yan po ang ating nakita na naging sanhi ng salaysay ni Apostol Pablo na ating makikita sa ating analisasyon bakit niya sinulat ang ganitong paglalahad. Okay, so ang naging pinaka-main na usapan dito ay ang tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, o paano mabubuhay muli ang mga patay. So, alam po nating lahat, bago pa namatay si Jesus, Yeshua o Yahweh man ang inyong katawagan nito, Yeshua o ano pa man, ay may katuruan ng nakasulat sa Matthew chapter 22 verse 23 po ito hanggang 33. 23 po ito hanggang 33. So basahin natin ito, although paulit-ulit natin itong binasa, paulit-ulit natin itong inilahad dito sa social media upang maipakita ang usapin ito na dapat i-analisa ng mga mambabasa kung ano ba ang pangunawa o katuruan ng Misaya tungkol sa naging pangako ng nakararami na mayroong muling pagkabuhay. Basahin po natin Matthew 22 verse 23 to 33.
Matthew chapter 22 verse 23 to 33. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabuhay ang mga patay. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napapangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, Maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasay, hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Okay, so dito natin mapapansin na yung confrontation na isinagawa ng mga Saduseo sa paniniwala na may maganap na pagkabuhay muli sa mga patay. Dito natin maaanalisa kung anong uri na paniniwala na ma-picture out natin dito sa salaysay ng Misaya o ni Jesus mismo habang kanyang sinagot ang katanungan o naging pahayag nitong mga Sadusyo na kung saan nagpapakita na imposible na may maganap na may pagkabuhay muli sa mga namatay physically. Amin po ba? Doon po sa salaysay ay matibay na argumento po yun na mayroong isang babae nagkaroon ng 7 asawa, magkakapatid, at ang lahat ng iyon ay naging legal na asawa. Amin po ba? At sa huling araw, namatay ang lahat. At ayon sa batas na imungkahi sa usulat ni Moses, na pag namatay yung unang asawa na hindi nagkaroon ng anak, ang biyudang asawa ay pakakasalan ng kapatid. Gayon man ay nangyari. At ito ang naging basihan na nilalathala ng Saduseo na kung iyong iisipin, kapatid, na may pagkabuhay muli sa pisikal, ay mahirap mo itong ipaliwanag. Amin po ba? At ang mga Pariseo, posible na naniniwala sa muling pagkabuhay sa pisikal na katawan na namamatay. At gayon din ang ating mga kababayan, maging tayo noon ay ganun ang ating paniniwala, na ang katawang ito matapos mamatay at mailibing sa sementeryo, matapos maging abo, ay umaasa tayo na mabubuhay itong muli. Amin po ba? At ito lang ang pinagtataka ko, Brother Alban, mga kapatid, no? Ano ng mga tao na Christians. Ang meaning ng Christians is Christ followers. Amin po ba? Christ-like. Ngayon, hindi nyo ba na-investigate ang inyong tinatayuan ngayong pangunawa tungkol sa pangakong muling pagkabuhay? Ito ba ay align
sa naging pahayag ng Misaya nung siya'y naging narito at tinanong siya. Sa mga naniniwala na may muling pagkabuhay sa mga katawan na mamamatay, mag-analisa po kayo. Nung sumagot ang Misaya, ang sabi niya, maling-mali kayo. Maling-mali ang iniisip ninyo. Yun po ang naging sagot. Amin po ba? Kung iyong pinaniniwalaan na muling mabubuhay ang iyong katawang mamamatay, ang mungkahi o ang katuruan ng Misaya nung siya'y tinanong nito, maling-mali ang iyong paniniwala. Tandaan mo yan. Amin po ba? Yan po ang ating napapansin. Dahil ang sabi ng Misaya, hindi ba kaniyo alam ang kapangyarihan ng Diyos? Sa muling pagkabuhay ng mga patay ay wala ng pag-aasawahan. Sila'y matutulad ng mga anghel sa langit. Gayunpaman, basahin natin muli ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 14, na kung saan ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano ang anghel na siyang maging ang tao sa kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba? Pansinin natin ito. Ayun. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 14. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. So ang premise ng Misaya sa muling pagkabuhay ng tao ay matutulad siya ng anghel sa langit. Siya ay magiging lingkod ng Diyos upang tumulong sa mga iniligtas ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, yun po yung na-establish na pangunawa na ibinahagi ng Misaya tungkol sa muling pagkabuhay. At ang pinagtataka lang natin, bakit talamak na talamak ngayon ang paniniwala na ang katawang lupa na ito matapos mailibing dahil namatay, ay bakit umaasa ka na ito'y muling babangon at mabubuhay? Na kung saan ikaw ay nagdadala sa banderang Christianity na si Kristo mismo hindi naman nagtuturo sa iyong pinaniniwalaang pangunawa. Ano ba? Saan ba nagmula yan? Nagmumula yata yan sa mga Pariseo. Ano ba? Okay, so dito sa Kapitulo 15, versikulo 35, ganito, 34 to 38, ganito po yung nasabi. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinabi ko ito upang mapahiya kayo. Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto kung saan tumanggap ng aral na galing sa mga naninira sa mga Messianic na pananampalataya. Nilusob kasi ito eh. Yun yung naging sitwasyon. Bakit may ganyang salaysay o pahayag si Apostol Pablo? Sa verse 35, sinabi niya, subalit, may mga nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Yun. Ano ang magiging uri ng katawan nila? Verse 36, ano sabi ng Apostol Pablo? Hangal! Hangal! Hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon mamamatay o namamatay. Nakuha niyo po? Focus tayo sa binhing. Kasi ito yung nagiging nilagay na ehemplo ni Pablo tungkol sa maganap na muling pagkabuhay. Kung ito, ipalagay natin ito yung butil. Butil ng mangga. Pag itatanim ang butil na ito, ang pinagmulan bang puno niya ang makikita mo? Hindi. May ibang version na puno na lalabas. Kakaiba sa puno na pinagkukunan ng butil na ito. Nakuha niyo po? At ang butil mismo, hindi siya
magiging puno, kundi magmumula dito. At itong kanyang shell ba Tagalog? Buto, yung kanyang basta buto, parang balat niya, yan ay mapupunta sa lupa at magiging abo. Ano po ba? At may panibago na namang sisibol na puno mula sa naging binhi. Gayon po sinabi ni Pablo. Verse 37, at itinanim, at ang itinanim ay hindi halamang malaki malaki na. Ang itinanim ay hindi halamang malaki na. Kaya pag magtanom kag dako na, isud man na siya. So pag sinabing binhi, kantong ni Turok, gamay pa dito siya. So, kundi binhi na tulad ng butil ng trigo o ibang mga binhi. So, ginawa talaga ang ehemplo ni Pablo dito sa kanyang explanation upang ipaunawa sa mga taga-Korinto kung ano ang pagkakabuhay na maganap, ay ginamit niya ang binhi na kung saan yung process ng binhi ay ang maging mangyayari sa tao. Ano po ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi ay binigyan niya ng angkop na katawan. Kung ano ang quality ng iyong binhi, yun ang iyong magiging katawan. Dito mo masasagot, dito mo maanalisa, dito mo kung sa Bisaya pa, dinhi mo mahanduraw nga nung naipungkol, naibungi, naibuta, gihatag na sa Ginoong maulawas kay mo na'y quality sa imong binhi. Amen? Ayaw ka tinga. Nganong medyo bapahon ka, medyo bation, ay kabala ka. Guwantaha, manad ra ka. Amen? Okay, so next. So, at hindi pare-pareho ang laman ng nilikhang may buhay. Di pare-pareha. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang mga isda. Lain-lain. Mayroong, kung narinig ko ito, Animalia Kingdom. Mga inana ba? Kingdom sa mga animal, kingdom sa mga halaman, mga ganon. Mayroong division. Pero sa pagkakaalam natin, dahil tayo itong nagkaroon ng authority upang gamitin ang mga iyan, ay matatawag natin tayo yung pinaka-highest form na creatures o nilikha. So, iba-iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. So, huwag nyo na lang na lituhin ang inyong isipan tungkol sa mga bituin, tungkol sa mga hayop. Ginamit mo yan ang example ng Panginoon, ni Pablo, upang ipaunawa ang proseso na gagawin ng Diyos sa muling pagkabuhay ng tao. Okay, mag-focus tayo. Next. Arita mo salang sa drawing. Ne? Kaya kita, bayo kita sa drawing yan eh. Kaya nung ko apply kong trabaho ako kapasar, kaya ginani na kong drawing. So, ngayon, ito yung katawan natin. Kita mo sis? So, ito yung physical na katawan ng tao. Physical na katawan ito ha? Physical na katawan. Next. Sa loob nito, nasa loob nito, ang spiritual na paraiso. Yung Eden. Kuha niyo po. Ang buong function, buong operasyon buong mga organismo ng ating katawan, ang kabuuhang function po niyan ay ang Eden. Kung saan paradise po siya, paraiso po siya. Ang po ba? Kakaiba po ito sa mga itinuro ng mga pastor. Makinig lang kayo. Kung may pastor na pumasyal dyan, kinig ka muna, pastor. Next. So, ito yung ano natin sa kalahatan. Ganito po yung naging sitwasyon natin. So, sa mangyayari sa tao dito sa Eden,
kung ating mababasa yung kasulatan, nababasa naman siguro ng lahat, no? Ang sabi, inilagay ang tao upang pagyamanin at pangalagaan. So, itong katawan, hindi ang tao. Itong mekanismo dito, hindi rin ang tao. Pero, ang pamamakala dito ay ibinigay sa tao. Kuha niyo po. Ganun po yun. So, kung ano ang nagiging pamamahala niya, yun ang kanyang magiging identity. So, recognize mo ngayon ang iyong sarili na ito, lahat ng na-recognize mong ginamit mo ngayon para sa iyong journey ng buhay, yan ay ipinagkatiwala sa iyo at buong ipinagkatiwala sa iyo upang pamahalaan mo. Yan o ito ang kaloob ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay ang authority na pamahalaan ang paraiso. Kaya hanap ng hanap sa Eden, nandun sa Palawan, nandun sa Utopia, nandun sa Biringan, hanap po ang Eden. Yang tinitirahan natin bilang tayo nagkaroon ng malay at na-recognize natin na tayo nilikha na tao, Eden po ang kinaroroonan natin. So ganito po, kung ano ang iyong pangangalaga dito, kung mabuti, patas at makatarungan ang iyong pangangalaga dito, kung sa Bisaya pa, pag-atiman, pag-amuma, kung paano mo ito pinapangalagaan, mayroong dalawang maging resulta. Mayroong dalawang maging resulta. At ito na yung dalawang uri ng katawan. Ito ang katawang makalangit at ito ang katawang makalupa. Ibig sabihin, kung mabuhay ka ng may patas at makatarungang pamamaraan, itinayo mo ang katawang makalangit. Kung namuhay ka na sinusunod ang iyong gusto, ibig sabihin, hindi makatarungan, ang importante, lamang ka at ikaw ay maging satisfied sa inaasahan mo kung magagawa mo yung gusto mo. Dito ka. So, sa madaling salita, kung ating mapapansin, ito ay mangyayari pag ikaw ay may patnubay sa diwa ng pagkamatuwid. Ang diwa ng pagkamatuwid ay produkto ng Eden, kung saan ang sistemang umiikot sa katawan natin ay ang matuwid na sistema na kung tawagin sa Hebrong termino Elohim. Amen po ba? Pag ini-align mo sa righteous system na ginagalawan mo ang iyong pamumuhay, lumalabas o lalabas ang espiritual na katawan na makalangit, kung saan tutulungan kang bubuuhin ng tinatawag na masyak. Dahil pag namuhay ka ng matuwid, automatic ipapadala sa iyo ng sistemang matuwid ang masyak. Ibig sabihin, ang masyak, the author and the finisher of our faith. Tama ba? So, ang puhunan mo bilang tao, desire. Mag-desire ka ng patas at makatarungan, ang Misaya ay darating. Tutulungan ka, gagawin mo ang mga plano na lulutang sa iyo. Wa? Pero kung ayaw mo nito, ayaw mo ng patas at makatarungan, o dito ka. Ito. Yan ay Adam consciousness or man consciousness. Tawhanon nga panghuna-huna. Iyaharang ka o galingon, sige guna-huna. Mag-una gani siya. Ang iyahang sakto, kadtong lamang siya. Sayo para niya kung patas lang. Adi ni maayo patas lang. Kinahanglang lamang gid siya. Maunay kasagaran huna-huna. Di ta mamakag-apil kung kuana. Inana am sa ta. Kamat mo na lang ta. Ngano man ang tanang tao nakaambit
sa unang tao nga mao si Adam. Sugod kag sa dili. Mao gini siya proseso. Okay? So nakasabot at ani. Naunawaan natin ito. So Eden, ito, kung paano natin pinangalagaan, mayroong dalawang quality sa pangangalaga. Kung pag good o bad. Pag sinabing good, ang tinitipon mo, kaya sinabi ng Misaya, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Huwag dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, may mga magnanakaw, may mga anay na sisira sa kayamanan ang iipunin mo. Ibig sabihin, pag sa pamumuhay na makatao, hindi ito eternal. Ito ay malalanta. Kung sa Bisaya, pamadunuton, dili malungtaron. Ingon siya, tiguma ang bandi sa langit, kay dito walay kawatan. Ni taya, ni anay, nga mukot-kot ni ini. Buti pasabot, katong makatarungan nga mga pamaagi, sa bawat pagtugon natin in every situation sa ating buhay, bawat pagtugon natin in every transaction, mayroon pong naging nakuhang materialis para mabuo ito. Depende kung paano ka tumugon or mabuo ito. Dalawa palagi yan. Example, sa transaction mo araw-araw, hindi mo nakikita habang pag-transact, nagpatuloy yung negotiation, kung ano ang nagiging decision mo, naging hakbang mo sa negotiation, may spiritual na outcome. At yun ang mapupunta dito. Yung spiritual na outcome, magbabase po sa kung ano yung quality ng iyong pakikipagtransaksyon o pakikipagnegosasyon. Kung patas at makatarungan, yon ay may spiritual na outcome na mapupunta dito. Kayamanan sa langit, katawan. At pag hindi, dito. Amin po ba? Okay, next. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Sabi ni Apostol Pablo, tulad ng binhi. Yung lalagyan, yung pinakabutil, malalanta yun. Katawang ito, malalanta ito. Bakit ka umaasa na mabubuhay ito? Si Kristo naman o si Jesus naman, hindi naman niya sinabing ang katawang ito physical ang mabubuhay. Sinabi niya, ibabangon niya ang katawang ito sa 3 araw. Yun po yung spiritual na katawan na naging outcome sa kanyang pagtuturo o pamumuhay habang siya'y narito. Ano ba? Pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Napakaliteral na pinoprosesong inuunawa ng tao. Kaya may mga tao na okay na daw sila bro, nabati silang naong karon, kay saksim yun naman ganis kong takad, ingon siya, umbuhion siya, balik sa Ginoo. Di man siya kuno kayo kaklaro karong inadaot si computers batanon ba siya? Inagbalik kuno Ginoo Kristo, mawa na niya kay glass kay hasol kuno kayo? Di na. Himuon na magbatanon. O himuon na magbatanon. Kadto mo kuno himpit nga lawas. Unya, dili na imilaom ang ubang mga tao ngayon siya, pangit at mahina. Sabi nila, di bali ng pangit. Dahil pag namatay tayong sumampalataya sa pangalan ni Jesus, maaasahan mong maging maganda ka sa muling pagkabuhay. Mag-analisa ka naman, ano kang papangit yan sa paniniwala mong hinahawakan? Amin po ba? Mag-analisa tayo. Sabi niya, inilibing na ang katawang lupa, muling bubuhayin bilang katawang panlangit. Yung bubuhayin, yung panlangit. Yung kanina, dalawa yon. Yung naging outcome natin sa journey natin ngayon, habang nasa katawan tayo bilang nangangalaga dito, mayroong dalawang outcome. Makalupa at makalangit. Yung bubuhayin, yung makalangit. Amen? Ipakita natin yung drawing mamaya. Ulit natin ipapakita. Magandang drawing yun. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. So,
Tama yung naging drawing natin. May panlupa, may katawang panlangit. Yun yung outcome. Sa bawat performance, mabubuo yung outcome na yon. Ang lahat ng outcome na mabubuo, panglupa at panglangit, sa bawat transaksyon. At kung paano tayo nag-perform bilang tagapangalaga sa Eden, sa paradise. Amen? Ganito ang sinabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. So yung Adan pala, hindi pala yung lupa. Yung palang naging resulta sa kaisipan o naging sitwasyon ng consciousness na nasa katawan, yung outcome pala na makalupa. Balik natin sis, balik natin. Okay, balik mo. So, ito, hindi ito ang Adam. Kung paano ka nangalaga dyan sa Eden, kung makalaman ang iyong pamamaraan, dito pala, Adam. Amen? At pag naging makatarungan patas ang iyong pamamaraan, spiritual na Adam. Balik natin. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. So, mo na'y kalipay mo yun. Ang mga batanon mo na'y kalipay ng yan, gusto mo'y matuman. Gusto ko ani. Amen? Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit. Hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Yun yung proseso. Tingnan mo. Yung development ng isang bata. Tayo. Una talaga, yung will natin is kung ano yung gusto natin, yun ang masunod. Amin po ba? Pag dumating na yung gusto natin at nakuha natin sa hindi patas at makatarungang pamamaraan, siyempre may consequence. At nung nagkaroon ng consequence, hahanap ka ng ibang method upang ikaw ay magkaroon sa ibang gusto mo nang hindi na dumating sa punto na may pait at paghihirap na mararanasan habang nakuha mo ang iyong gusto. Amin po ba? Pwede naman na makuha natin ang ating gusto na walang consequences na pagpapahirap sa atin. Bakit natin pipiliin na magkaroon ng pahirap at sakit na mararanasan habang nakukuha natin ang ating gusto? Dumaan tayo sa patas at makatarungang pamamaraan. Abutin natin ang gusto natin. Abutin natin ang pangarap natin sa makatarungan at patas na pamamaraan. Be mature. Okay? So, dito, masilan ito. Ulit-ulitin nyo itong iproseso sa iyong isipan. Lalo pa kayo makapanood dyan. Dahil kakaiba po ito. Hindi nyo ito maririnig o hindi nyo makukuha sa Google. Only in Torah community. Amen? Di na panghambog kay mo na tinood. Ngunit, hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Gaya ng sinabi ko kanina. Pangalawang Adan ay mula sa langit. So yung Adan, hindi yung lupa, kundi yung outcome. Kung paano nangalaga o nabuhay yung consciousness, kung anong sitwasyon ng consciousness na ginamit niya at naging outcome na in favor sa makataong pamamaraan o hindi makatarungang pamamaraan, yun yung Adam. Which is, ang Adam na kwento na isalaysay ni Moses sa Genesis ay hindi po sa nakaraang panahon na napakahaba na. Ito ay palaging na ulit-ulit sa bawat buhay ng tao. Huwag niyong isipin, matagal na yun sila Adam, huwag na nating pag-usapan. Ano ka? Ang Genesis, kwento ng human development. At paulit-ulit yan naganap. Para magkaroon ng kabuluhan ang libro na yan, unawain natin ng may pag-aanalisa nang sa gayon makita natin ang kalagahan. Huwag na kayong magmangmaangan, mga Bible reader. Pagdating nyo sa Genesis, basa ay pangalan lang to. Kwento lang to ni Adam, kwento lang to ni Cain, kwento lang to ni Abel. Dito na tayo.
Malalim po ang makukuhang karunungan kung iyong uunawain. Dahil sa kwento sa Genesis 1, 2, 3, 4, yan po ang naging naganap sa bawat buhay ng tao. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Balik po sis. Balik na naman natin sa drawing ganahan. Di kong tanawan eh. Kanindi rin. Wala siya ilaing gusto. Para ma-fulfill ang gustuhan ng unod. Kaong kong daghan. Kaong kong lami. Kaong kong tamis. Why disiplina? Amen? Muna siya. Kaong kong daghan. Naghuwat ang kasakit. Balik ka rito. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Balik natin. Itong langit, katawang nagmula sa langit. Saan ang langit nagmumula dito? Yung sistema dito ng pagkamatuwid, yun yung pong langit. Ang Diyos ang langit. Dahil ang Diyos ang satisfaction. Amen. At ang kanyang ipapadala ay mga anghel. At ang tagapamagitan ay ang Misaya. Paliwanag natin mamaya. Next. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Hindi po ito applicable sa hindi sumampalataya sa human mechanism na kung saan nais maunawaan ang tinatawag na human engineering, itong inner engineering. Dahil ang itinuro ni Pablo, walang kaduda-duda, hindi mo man mabasa na inner engineering. Sa panahon natin, yan ang termino. Pero kung ating unawain, nagtuturo siya sa ganoon. Upang magkaroon ng tao ng makapamuhay siya ng may magamit ang whole potential. Amen po ba? Yan. Next. Balik si Miss Drawing. Kana. Drawing. Nanay mga tao-tao dire. Gamitan natin ang practical analysis. Habang nagkaroon ka ng malay, ngayon, alalahanin mo, mayroong mga ideya sa loob ng iyong ulo. Amen? Meron. May idea na good, may idea ring bad. Tama? Kaya, ang Diyos at ang Satanas, ang Diyos at ang demonyo, nasa ulo mo. Nasa ulo mo. Dahil hindi pwedeng magkahiwalay ang dilim at liwanag. Hindi pwedeng ilayo. Magkasama yan, ngunit mayroong division. Ang purpose upang makilala ang bawat isa, ang mabuti at masama. Paano mo makikilala ang malinis kung hindi mo nakikita ang marumi? Paano mo makikilala ang dilim kung hindi mo alam ang liwanag? Kaya ang good and bad nasa ulo natin. Amen? Balik. Basahin muna natin ang John chapter 12 verse 23 to 28. John chapter 12 verse 23 to 28. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawala nito.
Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglilingkod sa akin ay dapat sumusunod sa akin, at saan man ako naruroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Okay. Ang nagsabi, may isang tinig na narinig mula sa langit, si Juan. Siya pong nagsasalaysay. Kung saan nauunawaan niya ang point ng Messiah since nagsimula pa itong nagsasabi. Okay. Kung ating mapapansin sa mga asalaysay sa Matthew, nasa in denial ang mga mananampalataya, bro. Yung mga yung messianic disciple ba? Nung sinabi ni Jesus na mamamatay ang anak ng tao, siya'y dadato sa paghihirap, ayaw na ayaw. Sabi pa nga ni Pedro, dili ka na mahitabo. Ingon si Ginoong Jesus, pahawa sa tanas. Huh? Kung ating kukunin yung point, ang isa sabi niya, kapag ang isang butil, hanggat hindi nahuhulog sa lupa, ay mananatili siyang nag-iisa. Pero pag ito'y nahulog sa lupa at namatay, siya ay tutubo at mamumunga ng marami. Ano po ba? So, pinakita ni Jesus mismo ang kanyang naunawaan doon sa sitwasyon. Kung saan ang mga tao namuhay sa mundong iyon. Ang mundo ay hindi po itong inaapakan nating lupa na pinupunto sa Biblia, kundi yung pong sitwasyon ng kaunawaan na umiiral sa kapanahunan nila. Yun po yung mundo na tinutukoy. Ang sabi niya, kapag nahulog yung butil, sa kapadadami, pag nahulog at namatay doon sa lupa. Ang lupa na sinasabi roon ay ang bawat katawan ng mga mananampalataya. At ang butil na sinasabi niya ay ang kanyang ipinangaral. At ang nakita niyang mangyayari, hanggat siya ay naroon at hindi siya mamamatay sa ganong pangunawa, ay hindi mag-improve ang pangunawa ng mga mananampalataya. Bakit? Nung hindi pa namatay si Kristo, si Jesus, nung nasa trial pa siya, nasa korte, may isa bang natira para magsabi, huwag patayin yan, Diyos yan? Ano ba? Mayroon bang naglakas loob na itanggol ang kanyang dakilang ginawa? Tumakbo ba roon si Lazaro at sabihin, huwag niyong patayin yan, binuhay ako mula sa mga patay sa loob ng 4 na araw? Mayroon bang sinabi si Lazaro ganon? Si Pedro ba mismo? Hindi niya ginawa. Bakit? Yung seed na sinasabi niya, hindi pa nag-germinate. Makalipas ang 3 araw at 3 gabi, ang kaganapang iyon ang naging proseso sa germination ng spiritual seed. At ito ay sumibol sa mga pagkatao ng lahat ng nanampalataya sa itinuro ni Jesus. Amen. Ganun po yun. Maayo kayo mo-interpret o maayo kayo magpasikat-sikat sa tiil kasi Kristo na tao gilansang sa krus para sa imong mga sala ug siya na banhaw aron sa pagluwas kanimo. Unsa man ay mga sid, wala gyud kubantay ngayon ni gitudlo. Di man madag literal no. Mingomon figurative na diha sir. Saba diha oy. Sa Roma Kapitulo 2, versikulo 7, basahin natin. Roma chapter 2 verse 7. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti
naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Bigyan ng buhay na walang hanggan ang taong gumagawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti, si Abraham nakagawa nun, walang duda. Ibig bang sabihin? Ibig bang sabihin, bro? Si Abraham ay hindi saklaw sa pangakong ito. Kasi paano niya bibigyan ng habang buhay? Patay na ito nung dumating siya. Hindi pala kasama si Abraham dito. Problema gin mo ng iyong panabot kung ato ng i-interrogate. Di ba po? Marami pa. Gilista dire. Tuning basahon. May laging tago to. Pwede ta mo ma-interrogate. Kani, mo ni bro. Lucas 16, versikulo 19. Lucas chapter 16 verse 19. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Tuloy mo bro, hanggang ano yan, 23, 19 to 23. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit, ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Amen. Tama na. Okay. May ipapapansin ako nyo doon sa nabasa. At ano po natin sa mga itinuro ng mga kapasturan. Sabi ng mga kapasturan, yung mga namatay noon bago pa dumating si Kristo, nakatambay pa daw yan ngayon. Dahil naghihintay pa sa kanyang pagbabalik for judgment. No? Sa bang hitabuang, atuan naman ang dato dito si Lazaro, gihukman naman dayon sa iyahang gihatag nga talan-awon. Paano nangyari na nandun na yung masama na mayaman at ang matuwid na si Lazaro sa nasabing imperno at langit? At ito papansin ninyo, andun na si Abraham. Ang sabi, sabay-sabay tayong buhion. Nag-una naman lagi dito. Huwag mo nagsaba, pasig na ito'y lahing gisakyan. Yan ang ating ipinakita, no? Yan ang ibinigay niyang ehemplo, akma po sa sinabi niya na ang mga tao sa muling pagkabuhay ay hindi na magkakaroon ng katawang ito, pisikal. Sila ay pupunta dito. Nasa ulo mo. Si Abraham, Isaac, Jacob at ang mga propeta, nandyan sa ulo mo. Amen. Ito yung ulo natin. Nandyan sila lahat.
Yung mga masasama, andyan din. Sa ulo mo rin, choice mo kung saan o sino, anong bersyon ang gusto mo sa buhay. Ika nga sa kasabihan, you are the architect of your own future. Di ba po? Di ba hindi ka makahindi pag narinig mo yun? Pag sinabi ng mga influencer, you are the architect of your own future. Hindi ka makahindi. Tama o hindi? Tama ba? Di ba? Kasi, lahat ng design, lahat ng materialis, available sa loob ng iyong ulo. Gusto mo buutan nga dili kayo? Dili. Gusto mo buutan nga salbahiso? Naagya kung diri. Amen? Amen. Pikit niyo yung mga mata at iyong i-digest ang sinasabi ko. Makikita niyo ang billions of ideas na nakastore sa iyong ulo. Amen. 7.5 billion data ang nakastack sa katawang ito. Sabi nga, we are walking library. Di ba po? Totoo po yun. Tingnan mo, sarili mo, anong nandyan? May Diyos bang bumababa nga? Buhata lagi ni Mayong iwalay lagi na. Ipugos di kas Ginoo nga iwalay na. Vice versa, ingon na demonyo pangapit ba? Sige na. Desisyon man na nimo tungod sa mga idea nga naasulod sa imong ulo. That's right. Tagalogin ko. May Diyos bang nagpipilit? Gumawa ka ng mabuti. May demonyo ba na pumipilit sa'yo? Gumawa ka ng masama. Manganunya ka. Wala. Desisyon mo yan. Desisyon ng tao kung ano ang kanyang pipiliin na mga pamamaraan na napapaloob sa kanyang ulo. Amen. At dito nabubuhay si Abraham, si Isaac at Jacob. Amen. Sa loob ng ating universe. Buhay sila dito. At kung alam mo, ang human mechanism, ganito palang mangyari, ganyan palang mangyayari, syempre, nagkaroon ka ng awareness, nagkaroon ka ng diwa ng pagkamatuwid. Alangan naman, bubuhayin mo ito, mga multong ito. Ito talaga bubuhayin mo. Amin po ba? Amen. So, ang mangyayari ngayon, pag mayroon kang awareness, mayroon kang diwa ng pagkamatuwid, ang gagawin mo, mas matimbang ito na maging maiimbak mo every transaction sa buhay mo. Itong spiritual na katawan. Makalangit na katawan. Dahil madalas na ginamit mo every transaction sa buhay mo itong mga ideyang ito. Pero pag hindi mo alam ang human mechanism, minsan gamitin mo ito, minsan ngayon gamitin mo ito, bukas ito na naman, kapoy naman kong binutan. Ay, sa bugoy-bugoy, be. Kapoy naman kong bugoy-bugoy, buutan sa karon. Tama? At the end of the day, matatapos naman yung time frame sa buhay mo, opportunity natin, na ay suma total, timbang mo na. Ingon pas balang kasulatan sa katapusan mga adlaw ang tagsa-tagsa kanato moatubang sa Dios og hukman sumala sa imong binuhatan. Timbang. Kaya wa man kakahibaw sa human mechanism, tinimbangay bre. Sus pag timbang karon 1 point ra may labaw mas bugat man bre. Dire in taong ka. Sagot ka. Anak mo na. Yung version ng buhay mo maging available sa laing mga nagkaroon ng opportunity na i-experience ang buhay. Tulad ng mga bata na patuloy na isinisina. Available ang bawat tao na nagkaroon ng opportunity na dumadaan sa journey ng buhay. Amen ba? Paliwanag natin yan mamaya. Sa Genesis chapter 3 verse 22 to 24. Basahin natin. May gani na computer kay kung gidrawing pa tapos whiteboard Indot yung na. Genesis chapter 3 verse 22 to 24. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh,
Katulad na natin ngayon ang tao, Mm. sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas na siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni Numan ang punong kahoy ng buhay. Tamang-tama yung kanta dito pala kinuha ni Bro Winnie. Sa dihang ang tao nakahibalo. Maog din rin yun. Maog yun yung versikulo ha. No? May iba, may ano tayo ba? Happy tone na bro. Kanang giingon nga. Kanang miingon ang Ginoo ba? Dumiingon ang Diyos ba? Brother Pritchett nga. Karong ang tao na kay baw na unsay mayo, unsay dautan. Dili na to siya tugutan nga makakaon sa kahoy sa kinabuhi. Unsa may ginuha? Kay baw na ang tao niya mukaon dito di pa kanon. Murag pinagkait niya eh. Mahal niya ang tao, but ayaw niyang pakainin sa bunga ng puno na nagbibigay buhay. Paki-explain nga mga kapastoran. Medyo maipit yun mo eh. Ang kaganapang ito yung idea natin, no? Ang kaganapang ito na sinabi ng Diyos na ang tao ay naging tulad na natin. Ito po yung sitwasyon ng taong nakiisa sa Diyos gaya ni Moses. Nakiisa sa sistema na kung saan nagsasalita, yung may impormasyon kang nalalaman na mabuti, sino bang kausap mo? Sino bang nagsasabi sa'yo? Di ba yung sistema na ginagalawan mo? Ganito po naganap ang salaysay na ito. Hindi po separate ang Diyos, kundi naganap po ito sa pagkatao ng taong sumulat nito. Amen? Ganun po yung nangyari. So, ating mapapansin, nung nagkasala ang tao, pinalayas sa Eden. Pinalayas. So, ibig sabihin, ikaw, journey mo, mayroong mga available na pamamaraan dyan. Nung tinimbang, mas mabigat ang gusto ng laman, ang pinagtutuunan mo ng pansin. Ang mangyayari sa iyo, itong suma total sa iyo, ay palalayasin sa Eden. Ibig sabihin, hindi ka na makakakuha ng mga benepisyo dito sa katawang ito. Bakit? Instead na kung align sa pagkamatuwid ang iyong paggamit ng iyong authority bilang tagapangalaga nito, ay kaligayahan, kasayahan, satisfaction, happiness, kapayapaan, yun yung makukuha mo dito. Hindi mo ginamit ang makatarungan, hindi will of God ang sinunod mo, will of man. So, will of the flesh ang sinunod mo. Ang mangyayari, dito ka. Ito yung mangyayari sa'yo. So, ito yung pinakasumatotal mo. Ang mabigat, ito. Ang naging resulta nito, ang naging larawan nito ay ang makalamang nais ang sinunod mo. So, next. Next pa. Balikan na natin mamaya. Next pa yan. Yung dito. Okay? Yan. Sige pa. Tumatotal. Okay. Dito. Ayan. So, pag naging sumatotal sa iyo, ay mas mabigat ito nung tinimbang ka. Pagdating mo sa next life, bubuhayin kang muli, or naging nasa memorya ka sa loob ng universo, hindi ka mapupunta rito.
dito ka mapupunta. At pag ninanais ito ng may nagkakaroon ng tulad ng mga bata na available ka, hindi yung bata ang maghihirap. Gets niyo po? Hindi yung katawang bago ang maghihirap. Dahil yung katawan, karkas lang yun. Kung may paghihirap na daranasin yung katawang iyon, hindi yung bago, kundi ikaw yun. Sa pamamagitan ng bagong katawan, doon mararanasan ang impyerno bilang consequence mo. Dahil gagamitin ng Diyos ang lahat ng tao sa paraan kung paano ginamit ng tao ang Diyos. Kuha niyo po? Lahat po tayo ay instrumento. It's either good, bad, tayo, gagamitin tayo sa paraan na gusto natin, na pinili natin kung paano tayo gagamitin. Dahil tayo po ay binigyan ng sapat na kalayaan kung ano ang maging tayo. Kuha niyo po. So, ang mangyayari, pag mas mabigat sa iyo ang makalamang nais, ang sumatotal ito. Sa muling pagkabuhay, di ka mapupunta rito. Dito ka mapupunta. At ito ay hindi eternal. Pag nasubukan ito ng tao, ang ideyang ito, kamumuhian niya. Dahil yung paghihirap na maranasan ng bagong katawan na naglikha ng bagong bersyon ng buhay, ay kamumuhian ang ideyang ito. Bakit? Ang ideyang ito ay mas mabigat ang kanyang pagtalima sa tawag ng laman kaysa makatarungang pamamaraan. Kailangan po natin maintindihan doon. Balik tayo ron. Kine. Saan pa kayo ni? So, yan. Next. Balik natin sis. Ayan. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Nilinaw ni Pablo na ang katawang lupa na ito, hindi ito ang magmana ng buhay na walang hanggan. Bakit mo inaasahan yan? Tayo'y babaguhin. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Ito, problema to bro. Hindi lahat mamamatay. Sinabi din ito ni Kristo. Kung ang pagkamatay sa katawan ang inyong pinatutungkulan, sinungaling si Pablo. At mas may matindi pa, sinungaling si Kristo. Sa Mateo 13, Kapitulo 47, Kapitulo 13, versikulo 47 hanggang 52. Mateo 16, verse 28. Matthew chapter 16, verse 28. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Kalata. Ingon si Jesus sa iyang mga tinunan mga igsoon. Iman ninyo ni. Ni ay pila ninyo din hinga dili mamatay. Hangtod dili mo balik ang anak sa tao. Pangutana, di balik na ba si Ginoong Hesus? Nga ilang gihuwat nga magpaag-paag des panganuran? Wala pa ni balik. Wala pa, nangamatay. Yan, apay buhi ng apostoles. Wala. Apastilan. Mao ginikyaron. Tagalogo na to. Ito po yung sinabi. Ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, may ilan sa inyo na hindi mamamatay hanggat hindi babalik ang anak ng tao. Ang interpretation na sa anak ng tao si Jesus. Ngayon, ito yung cross-examination. Bumalik na ba si Jesus? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa.
Hindi pa. So ang sabi niya, hindi pa babalik siya, hindi pa mamamatay yung may ilan doon, hindi pa mamamatay. Sino sa apostol hindi namatay? Grabe ng pagkadun-aton-asap yun. Kung inyo yung ipugos ang inyong pagsabot sa Biblia, mugawas nga ang inyong misaya nga si Kristo makakon. Utro po nga makakon ang iyong Diyos sa Genesis. Ingon siya mamatay mo mukaon, wa mamatay, karon andak na makaklasan. Tinood. Tinood yun, klaro kayo. Mas buta rin bilin. Mas buta yun kayo. Kung ipipilit na mga tao na muling mabubuhay ang mga patay at ang pangako niya na may ilan sa inyo na hindi mamamatay hanggat hindi babalik ang anak ng tao, mapipilitan kayong aminin, ayaw at sa gusto ninyo, na si Jesus na inyong sinunod sa pamamagitan ng pangunawa na itinatayo ninyo ay sinungaling. Wala nang apostolis na buhay. Ngayon, hindi pa bumalik si Jesus. Tandaan nyo yan. Kung ipapairan ninyo ang iyong pangunawa. Even Misayane, pangalan lang ang nagbago sa inyo eh. Di ba? Sa sandali, sa isang kisap mata, in a twinkling in an eye, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Nung pinatunog natin ang trumpeta, nung tayo ay nasa kayo itsipap, hapain taong tanan, oy, kay pasig mauning tunugas trumpeta. Grabihang pinatingog ng ruruis trumpeta. Stilan yun. Recording na, recording. Oh, ay, tao sabi ng iba, recorded daw yung pagpapatunog natin ng shofar. Pero, original yun, mga kapatid. Oo, saksi yun. So, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Sabi din ng Misaya, sabi din ni Jesus sa Matthew, wag na lang natin basahin dahil very familiar ito, lalo na sa mga naniniwala ng rapture. Sa kanyang pagbabalik, papatunogin niya yung trompeta niya. At yung angel of the four corners of the earth, tatawagin niya upang ipunin ang kanyang mga pinili. Pero in a twinkling in an eye, kalit kayo gamanan ng kayong Ginoo. Pausap na yun. Grabiha. Pag-abot, pagdating natin sa baba ng verse, bago maganap yun, mga bituin sa langit ay mahuhulog sa lupa. Ayon sa teorya ng mga scientists, yung bituin daw mas malaki pa sa earth. Saan kayo lalagay dyan? Saan kayo lulugar? Hindi kayo talaga nag-isip, no? So, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Ang napapalitan ng walang kamatayan, matutupad ang sinasabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Balik natin doon sa drawing, sis. Ipaliwanag natin sa pamagitan ng drawing. Ito. Yung ano, sis? Yung may naitaw dito sa yan. Dito. Sa muling pagkabuhay, itong katawan na ito, ang pinatutungkulan na mabubuhay sa bandang dito. At hindi na ito daranas pa ng kamatayan. Gamitin man ito ng other identity, bilang katulad natin ngayon, gagamit tayo ng mga ideyang ipinamuhay ni Abraham or Abrahamic idea mismo. Pag nagmintis ka, fix na yan. Pag nagmintis ka, fix na yan. Kung paano mo siya ginamit, ang outcome yun yung version. Pag namatay ka, siya ay babalik dito.
nanatiling available at hindi na siya madudungisan. Ang pangako ng Misaya, saan man ako, kayo ay naroon. Amen? Amen. Kaya, ang sinabihan doon sa verse na binasa natin, ay ang mga taong aware tungkol sa ganitong katuruan. Alangan naman, nakita mo na, ganito pala yung mekanismo, ganito pala yung mangyayari, ganito pala yung naging sitwasyon natin. Hindi pala tayo itong katawan, hindi pala tayo itong tagapangalaga pala tayo dito. Kung ano yung quality ng ating pangangalaga, ito'y magkakaroon ng dalawang outcome base sa quality ng ating isinasagawang aksyon bawat araw. Di ba po? At titimbangin yun sa huling araw. At kung ano ang kabuuhan nun, yun ang magiging bubuhayin pagdating ng araw. At ang pinagsisikapan, bakit tayo nagsisikap na gumawa ng mabuti? Dahil nais nating mapunta rito. Dahil habang gagamitin tayo, dahil available tayo sa universe, gagamitin tayo ng other personality na nagkaroon ng opportunity sa buhay, mararanasan natin ang kaligayahan. Amen po ba? Yan po ang ipinangako na kaligayahang walang katapusan pag napunta ka dito. Tuwing gagamitin ka, ay kaligayahang walang katapusan ang iyong mararanasan. Patay na si Nikola Tesla. Patay na ang inventor ng fluorescent. Amen po ba? Patay na ang inventor ng mga napakinabangan nating mga materialis at mga equipments ngayon. Pero habang ginamit natin, buhay sila sa pagkatao sa lahat ng taong gumagamit sa kanilang naging ginawa o idea. Amen. Ganun po nabubuhay na walang hanggan ang tao. Amen. Amen po ba? Yun pala eh. Yun po ang pangako, buhay na walang hanggan. Dahil ang tao po ay spiritual. Ang tao po ay spiritual na nilikha. Ano ba tawag nito? May termino si Sister dito? Spiritual being in a physical journey ang tao. Spiritual na nilikha ang tao. Na nasa physical na journey dahil nandito tayo sa katawan upang mag-journey sa buhay. Dahil pag wala ka sa katawan, hindi mo mararanasan ang buong kahulugan ng buhay. Mangyayari pag natapos natin ang ating journey na ito, pag nagawa natin na mas matimbang sa atin ang paggawa ng patas at makatarungan, available tayo. At bawat time, bawat panahon na gagamitin tayo ng sino bang tao na makakakita sa atin sa kanilang loob, ng kanilang isipan, mabubuhay tayo. Yung kaligayahan na mararanasan nila, mas natatamasa natin iyon. Ang kaligayahan ni na Abraham, Isaac at Jacob, habang ginagamit natin ang mga ideya at paano sila naninindigan sa paggawa ng mabuti, ay natatamasa nila ito. Tulad ng sinabi ko ng mga inventor, patay na sila, ngunit buhay sila sa lahat ng tao, natatamasa sa kanilang mga invention. Ano po ba? Di lang gud na to sa gulan o ka ng maunggahom o maayo. Nadaot man gud mo ani? Balik natin sis. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Mana tayo, tapos sabay tayo dito sis. Next. Ayan. Sabi niya, ang lulupigin kasi kamatayan siya. Nasaan na o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na kamatayan ang iyong kamandag? Dahil ang kamatayan na tinutukoy dito, hindi yung kamatayan sa laman, kundi yung paghihirap na mararanasan ng espiritu dito sa laman. Kanya po, magkaiba po yun. Ang kamatayan na tinutukoy dito na kamandag ng kamatayan ay yung sakit na mararanasan ng espiritu habang nasa katawan siya. Hindi po patay ang katawan at maranasan niya ang kamatayan. Walang saysay po yun. Paano magkakaroon ng sakit na mararamdaman kung wala ka sa katawan?
Isipin nyo, ang pagkamatay o ang kamatayan na tinutukoy dito na matatalo sa pamamagitan ng espiritual na buhay o makalangit na katawan na ating matatanggap ay ang paghihirap na dinaranas ng espiritong tao na nasa katawan. Dahil dito sa katawan, parusahan ang espiritu. Sa madaling salita, dito sa katawang ito, kung paano natin pinangalagaan, ang buhay ay parang iko eh. Kung ano ang sinasabi mo, yun ang maririnig mo. Kung paano mo pinangalagaan ang katawang ito, ang capacity na ito, kung maganda yung pangangalaga ng quality, maganda yung quality ng pangangalaga mo, langit ang mararanasan mo sa katawang ito. Amin po ba? Pero pag hindi makatarungan, patas ng pamamaraan ang iyong ginamit habang nangangalaga ka sa kapasidad na ito sa katawang ito, impierno ang mararanasan mo sa katawang ito. Hindi mamamatay ang katawang ito bago mo pa maranasan ang impierno. Sa katawang ito mo mararanasan ang impierno. Pastilan. Maubitan ninyo ng uban nga, o kirabot daw tanay, kayo silutan daw, butay kalimutan. Patay naman ta. Basta pamatay ang impierno. Pagkabinuang. Ang kasakit na maabot, yung mga paghihirap at pighatian na dumating bilang konsekwensya ng ating ginagawa, impierno yan. Dapat mo yang malaman. At yung satisfaction, kaligayahan na mararanasan mo habang gumagawa ka ng mabuti sa lahat ng transaksyon na iyong kinaugnayan sa bawat araw, langit yan. Langit yan. Dito sa katawang ito mararanasan ng langit. Kaya sinabi, nung naalaman natin ito, huwag mong gamitin ang iyong katawan para kunin ang iyong pangangailangan. Kunin mo ang iyong pangangailangan dito sa loob ng katawang ito. Magkaiba yun. Huwag mong gamitin ang iyong katawan para makuha ang iyong pangangailangan. Will of the flesh yan. Gamitin o kunin mo ang iyong pangangailangan sa loob ng katawang ito. Ibig sabihin, pag-aralan mo ang inner engineering. Magkakaroon ka ng tamang paggamit sa iyong capacity. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus walang duda na bubuhay po. Yung bersyon ng kanyang pagkatao kung paano niya ipinaunawa ang tunay na kahulugan ng Torah na bubuhay sa mga mananampalataya. Gayon din sa panahon natin ngayon, si Kristo ay buhay. Itong Mateo 13:47 to 52. Matthew chapter 13 verse 47. To 52. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawak at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mga mabubuting isda. At itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa lalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat na ito? Tanong Jesus. Opo, sagot nila. Amen. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Okay. So ang kaharian ng Diyos ay parang lambat na inilatag sa dagat. At ayon sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 21. Basahin natin, bro. 17, 20, 21. Lucas chapter 17, verse 20 to 21. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo,
kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito, dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Bakit kayo pa hintay na hintay? Walang makapagsabi na nagsimula na, o nandoon, o nariyan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Hindi pala tayo kaiba sa tinuro ng Misaya, na kung saan ang Elohim, yung righteousness system, siyang umiiral sa atin, naghari sa atin, bilang tayo nag-exist sa buhay na ito. Amen po ba? At ang maging tagapagturo, matutulad siya sa taong naglalabas ng kanyang mga luma at bago. Pinasok ang bago, inilabas yung mga luma. Ibig sabihin, kung ikaw ay maging nagkaroon ng pagkakaunawa tungkol sa tao, tungkol sa iyong sarili, ilalabas mo yung luma, ipapasok mo yung bago sa iyong sisidlan. At ang sisidlan natin, ito. Next, tingnan natin. Ito, munisudlanan ang imong memory. Nung nalaman mo ang human mechanism, siyempre, ito pala yung nagamit mo. Labas mo yan. Bago. Ibig sabihin, hindi mo na gagamitin yan. Gamitin mo ito. Sige, huwat anang kaharian sa langit. Klaro na kayo, Ginoong Hesukristo gayon. Nasa inyo ha ang kaharian. Nganong mingon mo, nga dunay unsa to isok ko daw? Munaog ko no ng New Jerusalem. Unya kay dako o man nagsugod sa Israel, mao ko ng Israel karon, ilag yung ilugon ng Palestine. Kaya may nagnaog atong New Jerusalem, ilag yung yuta, ilang tumban. Gusto ilang tumog ako kay hinumdom na, hinumdom na ba na? Mao nagingon nila bro, na pag bumaba daw yung New Jerusalem, the Golden City, may tamang sukat yun ba dito? Hindi daw kakasya ngayon sa existing na lawak ng Israel. Kasi doon ba yung Palestine? Kaya sinisikap daw na malipol ang Palestine. Ayan, at yung mga kabilang ma-conquer na ng Israel. Para pagbaba ng New Jerusalem, kakasya siya sa lupa na kanyang talagang pinagmamayari. May tinatawag na gospel of the kingdom. Yung Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Hanagi. Kaya yung kaharian na inaasahan, nasa sa atin na yan. Yung made of gold, likha ng karunungan yun. Yung gold ay symbolikal ng wisdom. Ibig sabihin, yung kaharian na sinasabi, iyong na-arrange ang paradise at naging siya'y kaharian muli dahil nalaman mo sa pamamagitan ng karunungan kung paano pangasiwaan at nadilat ang iyong mata, ganito pala kabalyabol ang iyong kinatatayuan ngayong opportunity bilang nasa buhay, nasa journey ng buhay. Amen ba? Kani bro, Genesis, Thessalonica, Kapitulo 4, versikulo, dito na tayo sa bandang dulo. Dito sa 13 to 18. First Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa.
Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Okay. So may maganap pala na pagkabuhay sa mga patay na itinuro niya dito sa Thessalonica, na kung saan sabi niya, bago pa tayo magkaroon ng glorified body, mauuna muna yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo. Ibig sabihin po nun, ayan, yung mga namatay sa katawan na sumampalataya kay Kristo, available na yan sa loob ng isipan ng tao. Habang isasagawa ang pag-aaral, pag-aanalisa ng tao sa kanyang journey, unti-unti itong ipoprovide ng sistema ang mga taong napapaloob dito na sumampalataya sa diwa ng pagkakatuwid. Unti-unting iprovide. At mauunawaan na ng mga taong ito ang ipinangaral ng mga buhay na naniniwala na kay Kristo. At sa paraang iyon, hindi pa mamamatay ang nangaral tulad ni Pablo at sa mga apostoles na sinabihan ni Kristo, ni Jesus, mabubuhay ang kanilang bersyon sa pagkatao nagkaroon ng realization. Ngayon, sampol natin. Sa sitwasyon, parang ganito yung nangyari. Nung pinag-aralan natin ang kahulugan ng salita, walang nakapagsabi. Only ang naging puhunan o naging nag-attract upang mabuhay ito ay ang desire. So desire natin is maunawaan ang Torah. Ayon sa Revelation chapter 6 verse 9 na buksan ni Juan ang mga kaluluwa na nakatago sa dambana, at sa pag-aaral na isinasagawa ni Brother Alban, ang pinaka-dambana ay ang physical na katawan. So ito mga ito, nakatago pala ito. So habang dinidesire natin, na-activate ang mga ito at nabuhay sila sa pagkatao natin. At nauunawaan natin ngayon ang ipinaglaban ng mga taong ito sa kasaysayan na pinag-aralan natin. Sabihin ninyo kung ano ang sabihin ninyo. Sa pagkatao namin, nabuhay ang mga mananampalataya sa sinaunang panahon. At kapag kayo ngayon ay makakaunawa nito, mabubuhay rin ang mga propeta at mga apostoles sa pagkatao nyo. Pagkatapos ang bersyon ng buhay namin ay mabubuhay din sa pagkatao ninyo. Ganon po ang salaysay na ipaunawa ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 13 to verse 13 to 18. Hindi po yung magic. Tumunog yung sumar. Gilagyan pa ng salida. Nakubo na itong sinina o kalit. At tanan ni sakas langit o ay sinina. Pastilan. Diliin ana. Oy. Nung ipinangaral nila ni Pablo yung salita,
mga propetang namatay noon sa panahon nila, active, nakastack yung memory or yung mga buhay ng mga propetang iyon. Nung ini-ignite ni Pablo ang tamang pangangasiwa sa Eden, ang mga propetang ito ay nabuhay sa mga taong pinangaralan ni Pablo. At kasama na ron ang buong grupo na nangaral tungkol sa human mechanism kung paano pangasiwaan ang Eden. At nung nabuhay ito, na-enlighten ang tao, kaya nakakaunawa ang tao, hindi sa pamamagitan ng nagsasalita, kundi may kapangyarihan yung salita na mag-activate nito. At nung ma-activate ito, pag nabuhay ito, doon pa niya lubos mauunawaan ang sinasabi ng taong nagsasalita. At nung naunawaan na niya, nabuhay na yung mga taong namatay na sumampalataya sa diwa ng pagkamatuwid or Christ. At kasunod nun, yung buhay ni Pablo, nabuhay din sa pagkatao nila. Nais ng taong sumampalataya sana na yung nagturo o nangaral o nagbahagi ay yung version ng buhay niya ay nais niyang tularan. Kaya sabi ni Pablo, imitate me because I imitate Christ. Amen ba? Ganun po yun. Ayaw magtuuan ng binuang nga. Inagtingog tropita, mausap, tagkalit niya, mahimot ang anananggal, magkapakapa, tagas na ano? Binuang na. Sana naunawaan ito. At sa topic na ito, natuldukan ang resurrection. Natuldukan ang mga tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Dahil pag naniniwala tayo na sa buhay lang natin, itong mula nung nagkamalay tayo hanggang mamatay, dito lang tayo, wala nang kasunod, or naghihintay tayo na babangon muli ang katawang ito, pinakakawawa tayo, sabi ni Pablo. Justification na naman kasi binagong Roe. Hindi pa natapos na yung resurrection. Pero ipapaunawa natin kasi ang bumabalakid ngayon sa pandinig ng mga nakikinig, Brother Alban, paano yung sinabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2? Do not add or subtract o multiply makana. Deuteronomy chapter 4 verse 2, basahin natin. Ito yung inaalala ng mga taong ayaw mo take og risgo sa inani nga analysisyon. Hadlok lagi ang taon nga sikin sa kadtong mga puno o mga kuha nining maong kasulatan, mahimong tinunglo. Okay. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Ito yung pinanghawakan eh. Even Messianic Judaism. Ganito po yung pinanghawakan. Huwag dagdagan, huwag kunan. Kung sakyan namin ang inyong aplikasyon, kaya nyo kayang gawin? Yun yung problema eh. Natatakot ang mga tao na magsasagawa ng tulad ng isinasagawa nating analysis tungkol sa nasusulat. Dahil ang inaalala nila habang ginagawa natin ito, baka kalabag tayo sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Nadagdagan natin at nakunan. Ngunit lilinawin namin sa inyo kung ano ang idadagdag at kukunin. Huwag mong dagdagan ang intensyon ng nagsulat niyan. Ang intensyon niya is i-enlighten ang tao upang makapangasiwa sa kanyang tungkulin bilang kaloob sa kanya ang pangangalaga sa Eden. Huwag dagdagan ang intensyon ng nagsulat. Ngunit ipaunawa mo upang maunawaan ng tao. Dagdagan. Huwag kuhaan. Pero sa gihimo sa mga tao, tungod sa litra por litra na pangunawa, hadlo kayo mutik. Pag nabasa, kung siya nabasa daw, yan na. Ha? Kung yun ang nabasa, yun na. Sinungaling ang Diyos nyo. Sinungaling si Kristo. Masama ang Diyos nyo. Mas matuwid si Satanas. Klaro, klaro.
Yan po ang magiging resulta ng pag-unawa ninyo. Pag huwag dagdagan at huwag kukunan. Kung iliteral nyo. Pero kung unawain ninyo na huwag dagdagan, yung intensyon ng sumulat, ang huwag dagdagan. Kailangan bago mo pag-aralan ng Biblia, alamin mo ang intensyon ng sumulat kung bakit niya sinulat. Amen. Sinulat ba niya yun ng, ano ba? Sinulat niya para maintindihan ng tao dahil sa kanyang pag-ibig na maunawaan ng tao at mapangasiwaan niya ng matuwid ang kanyang opportunity o ang kanyang kinaloob sa kanya ng Diyos. Yan ang intensyon ni Moses. At huwag nating dagdagan. Huwag kukunan. Yung matuwid na intensyon. Bakit? Tingnan natin. Revelation chapter 22 verse 18. Pahayag chapter 22 verse 18. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Hindi yun pwede. Hindi pala pwedeng kunan yung nakasulat sa mga propesya sa Biblia. Unya, paano to i-justify, Brother Renzo? Ang sabi, kung ang iyong kamay ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuti pang wala kang isang kamay na pumasok na makapasok ka sa langit. Mas mainam pang pumunta ka sa wag nang hayaan ba na magkumpleto yung iyong kamay pero sa impyerno naman ang iyong bagsak. At kung ang iyong mata ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, ito yung ukitin upang hindi maging sanhi ng iyong pagkakasala at ikaw ay mapunta sa impyerno. Mas mainam na ikaw mapunta sa langit, mas mainam nang wala kang isang mata pero sa langit ka pupunta. Just yung pupunta sa langit ninyo, puro disable yun. Dahil walang taong hindi nagkasala. Huwag kang didinay. Romans chapter 3 verse 23. Lahat ng tao ay nagkasala at nalalayo sa glory of God. Paano yan? Paano yan? Handa ka na bang putulin ang iyong kamay at ukitin ang iyong mata? Langit ang tutunguhan mo. Huwag mong dagdagan, huwag mong kunan. Yan ang sinabi ko. Kung sasakyan natin ang pangunawa na itinanim ng reliyon na huwag kunan yung nakasulat, hindi ninyo mapaninindigan yan. Di nyo mapaninindigan. Hinihimok namin kayo na ianalisa ang inyong pananampalataya. Iwaglit nyo muna ang inyong mapagmataas na ugali na kayo'y nakakaalam. Ang nalaman namin ito ay malalaman ninyo kung bubuhayin ninyo sa inyong pagkatao dahil available po ang mga ito. Amen. Ang propeta, mga apostoles, available po sa bawat tao. Kung nanaisin natin, ipapadala ito ng Diyos at ang mga sulat nila mauunawaan natin. Amen. Mahihirapan kang unawain ang sulat ni Moses kung di mo bubuhayin si Moses sa pagkatao. Amen. Mayroon po tayong sapat na kakayahan na gawin iyon. Dapat lang natin hilingin sa pamamagitan ng dalisay na hangarin. Amen. Sa may mong purpose doon kag Biblia? Para makikidebate? Para ingnon mas kamao ka? Ay nalang pa dayon. Kaysa kung nag-aaral ka ng Biblia gabi-gabi para ipakita na ikaw ay may maraming alam kaysa iba, huwag ka nang magpatuloy. Dahil sa paraang ginagawa mo, dinagdagan mo ang kasulatan. Dahil dinagdagan mo ang intensyon ng sumulat. Hindi ganun ang intensyon ng sumulat. Purely pag-ibig ang dahilan kung kaya sumulat siya. At kung malaman mo ang kanilang nalalaman tungkol sa human mechanism, darating ang mga sumulat niyan at ipaunawa sa iyo. Kung matuklasan mo kung bakit sila sumulat, ano ang naging nalaman nila,
tungkol sa human being, tungkol sa human mechanism, tungkol sa human engineering, sa inner engineering. Mabubuhay ito, tutulungan ka. At yan po ang sinabi, ang Messiah ay magpapadala, ang Ama ay magpapadala ng Espiritu to guide you. Kaya, dagdagan, kunan. Proverbs chapter 22, Proverbs 30 verse 6. Tingnan natin kung sino ang naging sinungaling. Kawikaan. Kawikaan chapter 30 verse 6. Kawikaan chapter 30 verse 6. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Huwag mong dagdagan ang kanyang salita dahil pag dinagdagan mo, maging sinungaling ka. Ngayon, kung ang salita na litra por litra na mababasa, kung ito ang ating ituturo sa mga tao, ang lalabas sa atin, sa ayaw mo sa gusto, maging sinungaling ka. Totoo yan. Bakit? Ang sabi, ang Diyos ay hindi nagbabago. He is the same today, yesterday, today, and forever. Pag dumating si Kristo, binago eh. Nagbago pala. Paano yan? Read the message between the lines. Amen. Unawain natin. Habang binasa natin ang salita, yung physical na salita, binasa natin, huwag yung binasa natin ang ating pakinggan. Yung pangunawa, yun yung magsasalita at yun ang tunay na salita. Dahil yun ang salita na naging sinubaybayan ng mga sumulat ng Biblia na pinakasintro ninyong pinaniniwalaan na ito yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi ang Biblia, kundi ang active na mga matuwid na tao na ipinadala ng Diyos sa buhay na umibig sa pagkamatuwid, umibig sa patas na makatarungan ng pamamaraan na siyang naging dahilan na inspired sila at sumulat sa Biblia. Amen. Di Biblia. Wala pang Biblia si Abraham. Walang Biblia si Jose. Walang Biblia si Moises. Ang tanging meron siya, alam niya ang human mechanism. At yung mga nagdaang taong matuwid ay nabubuhay sa kanyang pagkatao at nagturo sa kanya kung paano mamuhay ng matuwid. Nagawa ni Moses na mabuhay si Abraham, ang kanyang ninuno na matuwid, at ang mga patriarka kung kaya't siya'y nakapagturo sa mga Israelita. Tigil nyo na yung paramihan ng verse. Tigil nyo na pag maraming verse. Totoo. Pag maraming nabasang verse, totoo. Pag walang nabasang verse, di totoo. Tigil nyo na yan. Amen. Gamitin nyo ang analysis. Gamitin natin ang ating sentido komon. Wala yung tao ng ubang mga tao. Adi lang may magapila-pila na kayo. Ang gibig kaalam. Kaya taas ko no kayo nga kaalam. Kanang na ikasayuran ani. Haigon. Kung yung mamatay kasayuran sa Moises ani. Kaya ang kang Moises na ibawan. History na mas Egypt. Huwag man siya kahibaw sinuwat ni Josue. Huwag pa mas patay naman siya pagsuwat ni Josue. Patay naman siya pagsuwat ni Isaias, kung sa tanang mga propeta, kung kani basihan sa kaalam kung dagang naibawa na ni si Moises, taga. Right. Kung ang pagkamaraming alam nito, ang basihan na ikaw ay marunong at maraming alam, tagak si Moses. Hindi papasa si Moses. Dahil nung naisulat ang ibang parte ng Biblia, wala na si Moses. Hindi ba? Utok ba? Mindset ba? Di na magpalabig. Basta mabasa sa Biblia, tinuod. Pag di mabasa, di tinuod. Pag suroy. Basta nasulat. Undangan na niya.
maging praktikal. Huwag ninyong gawin na ang Biblia ang buhay. Ang Biblia ay referensya ng buhay. Klaro? Amen. Dahil isinulat ito ng mga taong nakatamasa ng buhay. Amen. Hindi ito naging dahilan ng kanilang pagtamasa sa buhay. Natamasa nila ang buhay, kaya naisulat nila ang Biblia. Amen. Amen ba? Amen. Eh, bakit kayo ngayon? Pag mabasa sa Biblia, itong gagawin ko. Kaya may nagsunog sa plaza. Kaya ang pamilya iniwan dahil nabasa sa Biblia, pag iba pananampalataya, hintil. Naging masungit ka sa silingan, naging masungit ka sa kapitbahay, dahil sa nabasa mo sa Biblia. Hihiwalayan pa yung pamilya, iniwan pa yung pamilya, dahil babalik na daw ang Misaya. At kung hindi mo kayang iwan ang iyong pamilya, hindi ka karapat-dapat na sumunod at maging alagad ni Kristo. Alagad ng, huwag natin gawin Kristo, allergy sila. Alagad ni Yahweh Shai. Pangalan, babasa, basihan. Pag hindi Hebro, mas may malala pa, pag kailangan yao, yung gabaray. Ay. Bahala mo ha, di mo maminaw. So yung imperno at langit, nasa atin. Hinihimo ko kayo mag-analisa. Talagang napamahal na tayo sa salita ng Diyos. No? Pinaniwalaan natin ito. Napamahal na tayo dito. Gusto mo makatulong sa mga taong nabilanggo sa pangunawa nito, Biblia? Alamin mo ang human mechanism. Amen. Lubos mong maunawaan kung bakit isinulat nila. At ang mga ito, mga matutuwid na tao, mabubuhay sa pagkatao. Amen. At ang mga existing na mga successful na tao na nakapamuhay ng patas at makatarungan, mabubuhay sa iyo kung nanaisin mo. Dahil si Kristo ang bubuhay sa kanila. At ang Kristo ay ang diwa ng pagkamatuwid. Yun ang ipapadala ng sistemang matuwid upang mamili ka at patnubayan ka niya. Amen. So, dito po nagtatapos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Shalom Aleichem.